Pag hindi na tayo healthy, kahit meron tayong budget or meron tayong pera, wala na ring tatanggap sa atin. Yeah. It's better to save first than to help. Masasabi mo bang worth it na nag-move ka dito sa Canada? Oh yeah, it's more than worth it. I'm very thankful. Magandang araw sa ating mga kababayan na nanonood ngayon. Ngayon may kasama na naman ako at anong pangalan mo ate at saan ang province mo sa atin sa Pilipinas? Ako si Jesus sa Alerta, pero ngayon Melchor na. Tapos, I'm from Cebu. Shout out to Cebu. Yeah, shoutout sa mga taga Cebu. Taga Cebu. Yan, gaano ka nakatagal dito sa Canada? Oh, almost 18 years by October. Wow, ang Yeah. tagal na rin. Oo. Sa 18 years, pwede mo bang i-share sa amin paano ka nakarating dito sa Canada? So, from Taiwan, pumunta ako sa Taiwan, that was 2004, October. Tapos, nagstay ako sa Taiwan for 1 year. Tapos, as a caregiver. Tapos, pumunta ako sa Canada as a caregiver din. Tapos, tinapos ko yung 2 years. Naging permanent resident ako. Tapos, nag-start ako ng cleaning business kasi I truly believe na being an entrepreneur, you can do your own time. Yeah. Kasi hindi ako pwede yung nagtatrabaho, I have to wake up early. So, ginawa ko talaga ang cleaning business. At saka nakatulong din ako sa mga kapwa Pilipino. Naging caregiver ka, nagkaroon ka ng cleaning company. Yes. And then, sa ngayon, ano na yung ano mo? So, nag-do ako ng cleaning business for exactly 10 years. Wow. Tapos merong nagpupunta doon sa Brooks. Tapos that time I'm looking for better opportunity. Kasi cleaning is good, money is good, but very exhausted. So may pumunta doon at saka may i-share daw sila. So ako very negative ako with opportunity kasi parang kampante na ako sa cleaning business. Pero yung husband ko sabi niya, makinig. Wala namang masama sa makinig, di ba? Opportunity nga daw. So, nakikinig ako at that time. So, nakita ko na there is an opportunity here in Canada. And we know Canada is a very rich country. Yeah. So, there's no reason na hindi tayo maging maganda ang buhay. That's the one reason we come to Canada for better life. So, yun, nag-join ako that day. So, ngayon, financial advisor na ako ngayon. Oh, Tumutulong na ako to protect our Filipinos na kasi yung ibang mga Pilipino ang isip nila is we talk about life insurance. So, ito yung sa life insurance. Yes, yes. So, ito kasi, ako medyo matagal na rin sa Canada, 11 years. And then, alam mo ba ate, 5 years akong walang life insurance dito. Wow. Kasi binabaliwala ko siya dati until meron akong kaibigan na sabihin na nating dumaan siya sa rough times, na operahan siya, medyo major surgery, then nangamba siya, wala siyang life insurance. Doon yung time na nag-ano sa akin na kumuha akong life insurance. So tanong ko lang sa'yo, para sa mga kababayan natin na nandito sa Canada o sa ibang bansa, gaano kahalaga ang life insurance para sa atin? Para sa akin, hindi naman financial advisor ako, ito ang sasabihin ko. Ever since day one we came to Canada, talagang yung Canadian agency namin, sinabi niya, since day one, bili kayo ng life insurance. Kasi para yan sa pamilya niyo. Kasi now I understand na ang insurance pala, you can buy insurance through your age and through your health. Pag hindi na tayo healthy, kahit meron tayong budget or meron tayong pera, wala na rin tatanggap sa atin. Yeah, napakatotoo niyan. Kaya nga ako kahit pa paano naman, nagkaroon ako life insurance, medyo matagal na. Medyo may edad na rin ako. Yun lang nga, talagang yung consequence ng kumuha ka ng medyo may edad ka na is medyo mahal. Yes. Kaya ang mas maganda habang bata pa, no? Yes. When you're young, start with getting a life insurance. Sa mga nanonood sa atin, kung interesado kayo, eto pala si ate is financial advisor.
So, ilalagay ko dito, ate, may mga contacts ka naman, di ba? Oo. Ah, Pero yan. ang ano ko lang, kung saan kayo komportable. Kasi ang financial advisor is yun ang mag-a-assist you habang buhay. So, kung sino man ang kakilala nyo, tapos, life insurance is very important. Yeah, Yun lang ang totoo. masasabi ko. Pero kung komportable din kayo sa akin, you can message me for some information, free advice. Ay, sa 18 years mo dito, ano yung kadalasang struggle ng Pilipino ng mga kababayan natin dito sa Canada? Sa nakita ko, because we are not born to handle money in the Philippines, right? So minsan, minsan ang nabigyan natin ng importante yung mga kamag-anak natin. Minsan yung sarili natin hindi natin na look after. At saka yung sakita natin, it's better to save first than to help. Oh. Look after yourself. Hindi naman masama ang magtulong, magtira din. So, para sa'yo, ate, masasabi mo bang worth it na nag-move ka dito sa Canada? Oh yeah, it's more than worth it. I'm very thankful, grateful to Canada. I Ayan, have a very good life in Canada. that's good to hear. So, just in case, magre-retire ka, Pilipinas o dito sa Canada? O dito sa Canada. I can visit Philippines if I want Once to. in a while. Kasi medical reasons, best talaga. I don't know, pero nakita ko talaga na Canada is the best country to live and retired. Eto, life lesson na maiiwan mo sa ating mga kababayan. Bilang isang, sabihin nating veterano o medyo matagal na dito sa Canada. Ang ma-advise ko lang, dito sa Canada, kailangan mo na kung may opportunity, grab it. Wala namang mawala, nothing to lose. Kasi kung hindi ako nag-take ng opportunity, maybe until now, I'm still cleaning. Still good money. I'm very grateful for that cleaning company because I bring all my kids here. But being a financial advisor is a promising, like you help to protect people and then to protect their family. Ayan. So, ayan. Maraming salamat Thank sa you very time. much, Bert. Thank you, Ayan, thank you, sa thank time you, at, thank you. Mga interesado, ilalagay ko sa comment section kung gusto niyo magpa-pre-code kay Ate Susan.